ang aking laman ay gustong umurong dahil sa kaba. Pero tayo po'y tumindig, tayo po'y manalangin, humingi po tayong lakas sa ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Psalms chapter 89 verse 14. Ako na lang po magbabasa at gusto ko po'y sundan niyo po ako ng inyong mga mata. Ang sabi po diyan ay, justice and judgment are the habitation of your throne. Mercy and truth shall go before your face. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyong mga salita. Patuwarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Purihin ka po sa iyong kayamanan ng awat biyaya na pinagkakalob niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, wisdom and knowledge din po. At ganyan din, sa pag-aaral ng iyong mga salita, ilagay niyo po palagi sa likodan. Nawa, Panginoon, maunawaan ka namin sa gamit itong aming mga munting isip na iyong ipinagkalob sa amin. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay Father's Justice. Atin po munang tingnan. Meron po kasing ibang, yung justice and judgment ay iba po ang pagkakasalin sa ibang mga version ng Bible. Ang sabi po dyan ng ASV, righteousness and justice are the foundation of thy throne. Loving kindness and truth go before your face. Sa ASV po yan. Pero sa Easy English, ganito po. You have built your kingdom, doing what is right and fair. Your kind love and the fact that you keep your promises go in front of you. Pagdating po ng KJV, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Sinilip lang po natin yung iba-ibang salin, kasi po ito pong King James ay Old English po ang pagkakagamit. Pero kung isasalin natin yan sa medyo bago-bagong English, ganito po, righteousness and justice are the foundation. Kung sa King James ay habitation, dito naman ay foundation ang gamit sa ASV. Pag dating sa East English, you have built your kingdom doing what is right and fair. Yan po, makikita niyo po ang difference, pero yung essence po ng talata ay nandyan pa din. Atin pong i-define what is justice. Nakalagay din po dyan, when we say justice, it refers to the belief that God is inherently just, meaning He is fair, righteous, and impartial in all His actions and judgment. This divine justice ensures that good is ultimately rewarded and evil is punished, aligning with the moral order of the universe. Pero sabi po ng isa pang quotation, sa God question naman po ito, ang justice po ay is not a mere action. Malimit kasi nating naunwan, pagka tayo ay napapanood natin sa TV, pagka may mga nagagahasa, justice for ganito, justice for gender, hindi ganun eh. Yung malimit nating hinihingi. Kumbaga tayo ay naghahanap ng action. Pero ang sabi, ang justice pala ay is not a merely an action God performs. Kundi itong justice is a attribute of God. Ganito po sabi, justice is a term used for what is right or as it should be. Justice is one of God's attributes and flows out of His holiness. This means that God's justice is a reflection of His perfect moral character, ensuring that He always acts in accordance with what is right. Yung justice pala ay isa sa mga attribute ng ating Panginoong Diyos. Sa madaling sabi, ganito. Di ba, napag-aralan natin last time yung Father's goodness, Father's faithfulness, Father's omnipotence, omnipresence, omniscience, kung ano man, yun pala ay mga attributes ng Diyos, including itong justice. At alam niyo po, walang attribute ang Diyos na magko-contradict sa iba niyang katangian. Yung mercy, tapos yung kanyang love. Hindi yan naglalaban sa isa't isa. Kaya nga yung justice ng Diyos, siya ay magpe-perform ng just act in accordance to His other attributes. Yung hindi magko-contradict, yung hindi mag-go against. Sabi, ang Diyos ay merciful. Bakit ganito? Sabi, ang Diyos ay loving. Bakit ganyan? So, hindi kikilos ang Diyos ng kokontra sa iba niyang katangian. Kaya dito, makikita pa naman natin yan. I-define din natin yung habitation. Ano ba yung habitation? Kasi sabi daw ay justice and
judgment are the habitation. Yung habitation diyan, yung Hebrew word ay makon, na ang ibig sabihin ay fixed or established place. Sa madaling sabi, ang bumubuo, foundation, justice and judgment are the habitation of thy throne. The throne, the government of God is founded in righteousness and judgment. Ngayon, kung ang Diyos ay liko, yung trono ng Diyos ay liko na din. Kaya yung kanyang trono ay natatayo sa matuwid na katuwiran. Kaya itong Father's justice, titingnan natin how He execute yung kanyang justice. Sa Tagalog, nagtanong po ako na akala ko kasi ang Tagalog ng justice ay hustisya. Hustisya. Pero sa Tagalog ang nakalagay ay katuwiran. Katuwiran, di ba? Sa English natin, righteousness yan. Pero yung justice and righteousness ay linked together pala po yun. Kaya titingnan natin, yung throne of God ay founded sa righteous justice of God. Pagka isang mali lamang ng Diyos, pwede nating sabihin na itong trono ng Diyos ay liko. Makakahanap tayo ng butas sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, ikaw naman ay ganito. Kaya nga, napakatalino ng Diyos, hindi siya magbibigay ng justice o hindi siya mag-move na magko-contradict sa kanyang iba pang katangian. Ang problema ay ganito. Dahil nga sa sobrang kitid ng ating pag-iisip, hindi natin mahagip yung sinasabi ng Diyos mismo. Kaya nga pagdating sa atin, parang ang Diyos lagi ay parang kalaban natin. Dahil sa nature ng kasalanan na meron tayo, yung attributes ng Diyos, nagiging selective tayo. Hindi natin tinitingnan ng patas. Ang tingin lang natin, mas lamang ang kanyang pagiging loving attributes kaysa sa pagiging merciful. Yung pagiging graceful niya kaysa sa kanyang holiness. Bias kasi tayo mga tao. Very selective tayo. Pag dinisplay na ng Diyos ang kanyang mga attributes, doon tayo napili sa kung ano yung favor sa atin. Di ba? Pagka ang Diyos ay holy, ayaw natin mga bagay na kabanalan. Kaya mas pipiliin ko yung loving. Kung saan mas papabor sa akin. Kaya tayo mga tao, magaling tayong pumili ng mga katangian ng Diyos na kung saan tayo ay makikinabang. Pero, sabi dito, ang attribute ng Diyos ay isa sa mga, ang justice ay isa sa mga attribute ng Diyos at ito ay reflection of His perfect moral character, ensuring, ito naman ang maganda, that He always acts in accordance with what is right. So itong justice na ito, ay yung foundation ng trono ng Diyos ay laging nasa katuwiran. Pero tingnan po natin, yung God's justice, Father's justice in human conduct. Kasi ang alam naman natin sa angelic realm, in-apply ng Diyos ang kanyang justice noong si Lucifer ay nasumpungan ng Diyos, there's something wrong within his heart. In-apply ng Diyos yung katuwiran na yun. At yun, ibinagsak ng Diyos. At ngayon, pagdating naman sa God justice in human conduct, dito naman may issue. Tayo kasing mga tao may issue. Bakit? Proverbs 4:23, out of it are the issues of life. Madami tayong tanong, madami tayong problema sa buhay. At ito pang matindi, nadadamay natin ng ating Panginoong Diyos sa kakikitidan, yung anong tawag doon? Kitid. Yun, basta. Kakitidan ng ating pag-iisip. Kaya nga, nadadamay yung perfect image ng Diyos pagdating na sa atin. Doon pa lang nakikita na yung ating kababawan. Sobrang babaw talaga natin. Kaya nga, kumbaga sa dagat, tayo ay nandito pa lamang sa bandang pauna. Pero pag tayo lumalim, ewan ko lang, baka tayo ay nalaki na rin ating capacity pag gaganon, pero tayo ay mawiwindang sa katunayan pa na ang Diyos pala ay ganito. Kaya nga si John Piper, kung inyong mapapanood, hangang-hanga siya every time na siya ay may mababasa sa Biblia. Wow! Makikita niya, very expressive siya sa kanyang preaching. Na hangang-hanga lagi siya sa mga attributes ng Panginoong Diyos. He put emphasis in his every preaching when it comes to God's attribute. Kaya nga, napakalalim talaga ang taong yun, pero sana tayo ay lumalim din at kung paano kami nagde-desire na kayo ay lumalim din, kami din, di mo kami malalim kami mababaw pa din. Pero we pray and we desire na sana tayong lahat ay hindi manatili sa ganito lamang. Kasi merong nasunod sa atin, para pag tayo nandun na, matuturuan natin sila mga nasunod. Ano po? Tingnan natin yung God's justice in human conduct. The Father's justice in action, number 1.
Because of his love for his holiness and other attributes like merciful and loving, he acted and gave justice in accordance and in harmony with his other attributes. God the Father make a move and show his justice for his own glory's sake. Kikilos ang Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, siyempre. Ba't siya kikilos para luwalhatayin tayo mga tao? Ay wala naman tayong glory na nararapat mapa sa atin. Kaya kikilos ang Diyos na maluluwalhati pa rin siya. Tingnan po natin, kaya nga ang tamang pinalalabatan talaga ng Diyos ng kanyang attributes, yung pinapaunawaan ng Diyos ng kanyang mga katangian, siyempre yung kanyang mga pinili din na makaunawa na ganito ang Diyos. Sino ba yung mga pinili ng Diyos na makaunawa na yung pagpapakilala ng Panginoong Diyos? Siyempre yung mga before the foundation of the world, yung nasulat na sa Book of Life. Yung mga taong yon, sila yung gustong pagpaunawaan ng Diyos na ako ay ganito. Sa mga tao kasi, sa common people, sa hindi pamananampalataya, ang image lang ng Diyos sa kanila, loving. Tapos, lagi nagbabanta na pa-impyerno. Yun lang malimit na dalawa. You will go to hell. God is love. God is full of love. You will go to hell. God is full of love. Laging kasi yun ang naririnig. Tapos, mapagbiyaya. Pero yung ibang attributes, hindi nila nahagip. Kaya nga, mapapalad tayo mga nasulat sa aklat ng buhay na niloloob ng Diyos na mapag-unawa natin ng mas malalim pa. Tingnan po natin dito. Dahil sa ganito, ang kanyang mga elected, since all of his elect are under sin also, yung ating kalagayan ay alam din ng Diyos. Romans 3:23, all have sinned and come short to the glory of God. Justice 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Genesis 6:5, nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip na kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Isaiah 64:6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Since ito yung ating condition, man's condition sa kanyang harapan. Because of that condition and situation, ang Diyos Ama ay nag-take ng action na ibigay ang kanyang Diyos Anak para mas maunawaan pa natin that our God the Father and God the Holy Spirit ay ganito din ang katangian. Ang sabi, Jesus Christ accepted the punishment for us. Father imputed all our sins sa ating tagapagligtas at pinarusahan siya alang-alang sa atin. Isaiah 53, ganito po nag-take ng action ang ating Diyos Ama para lamang pagpaunawaan ka na ganito ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Who hath believed a report, and to whom is the arm of God revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. The Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and thus a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travel of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities.
Therefore, will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressor, and he bare the sin of many and made intercession for the transgressor. Yung Isaiah 53, sa gayang paraan, in-apply ng Diyos yung justice niya for your sake. Yung Father's justice, hinayaan niya na mag-suffer itong second person of the Trinity, God the Son, para sa ating kaligtasan. Kaya nga makikita natin dito, nasan ang katwiran ng Diyos nung parusahan niya ang kanyang minamahal na anak. Because He loved His holiness, at ganoon din yung attributes ng Diyos na siya ay loving at siya ay merciful, tayong mga pinili niya ay minamahal pa din ng Diyos. Kaya nga, for our sake, si Jesus ay ibinigay, kinuha yung kasalanan mo, inimpute kay Christ, and Christ suffered for your sakes, at siya yung namatay instead na ikaw. Doon natin makikita yung katuwiran ng Diyos na hindi na for-forfeit, hindi na for-forsake yung kanyang kabanalan, yung kanyang katuwiran, at yung kanyang pagiging merciful, at yung kanyang pagiging loving. Hindi magsasama ang Diyos ng hindi napapatawad sa kanyang kasalanan. Hindi magsasama ang Diyos sa langit ng mga taong marurumi. Banal ang Diyos, gusto niya na ikaw ay maging banal din. Pero sa paanong paraan? Yung pagiging madumi, binigay kay Jesus, dahil mahal niya kanyang kabanalan, hindi niya isasalang-alang yon. Bagkos, kinuha niya, binigay kay Jesus, at yung kabanalan ni Jesus ang ibinigay niya sa iyo. Para ikaw ay kasamahin na niya sa langit. Bakit? Mahal ka niya eh. Kinaawaan ka niya. Kaya sa ganung paraan, in-execute ng Diyos, nag-take siya ng action ng justice. In righteous justice na hindi na nag-go against sa kanyang other attributes. So, yung justice dito ng Diyos, in-apply niya in harmony with these other attributes. Pangalawang bagay, tingnan naman natin kung paanong paraan tinanggap ni Christ yung Father's action. Psalms 22. Ito yung pinasolo sa akin ni Ma'am Ivy. Pinadeclaim sa akin to. Nagmukha akong ewan. Si John Ray tawan-tawa. Ay, nagalit ako. Tinawanan. Dahil mukha nga naman akong dapat daw ang buka ng bibig, ang ganon-ganon. Tapos yung pronunciation, dapat daw ay maayos, my God. Yung ganon-ganon daw. Why hast thou forsaken me? Yung mga ganun daw, very, very exaggerated expression sa pagbabasa ng Biblia. Declaim, kaya daw idea, declaim. Ibigay mo yung iyong best, ibigay mo yung very best, pinakamataas na expression sa pagbabasa ay si Ma'am Ivy pa. Ay di kailangan pulbo mo ng konti, tapos sa atin ni Ma'am Ivy, are you ready? Yes, Ma'am. Sabay ganito. May action, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me from the words of my roaring? Pinasaulo sa akin yan, pagdating sa kalagitnaan, binabasa ko na. Wala nang lakas. Tinanggap ko na ang aking grades. Pero anyway, tingnan po natin, paano tinanggap ni Jesus Christ yung wrath of God na dapat ay para sa atin. Yung justice ng Ama para sa atin. My God, why hast thou forsaken me? Kung babasahin niyo itong Psalms 22, i-imagine niyo yung tone ng text. Si Jesus Christ ang nagsasalita sa cross ng Calvary. Imagine niyo to, o kaya in His suffering, parang naimik sa Jesus na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa Tagalog na natin basahin. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin? At sa mga salita ng aking pag-angal. Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot. At sa gabi, at hindi ako tahimik. Ngunit ikaw ay banal. O ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang aming mga magulang ay nagsitiwala sa iyo. Sila'y nagsitiwala at iyong iniligtas sila. Sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas. Sila'y nagsitiwala sa iyo at hindi nangapahiya. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sila'y lahat na nangakita sa akin ay tinatawag, mainam ako. Inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo na sinasabi,
Magpakatiwala ka sa Panginoon. Iligtas niya siya. Iligtas niya siya, yamang kinaluluguran niya siya, ngunit ikaw ang naglabas sa akin sa bahay bata. Pinatiwala mo ako nang ako'y nasa mga suso ng aking ina. Ika'y nahagis sa iyo mula sa bahay bata. Ikaw ay aking Diyos. Mulang dalhin ako sa tiyan ng aking ina. Huwag mo akong layuan, sapagkat kabagabagan ay malapit, sapagkat walang tumulong. Niligid ako ng maraming toro. Mga malalakas na toro ng basan ay kumulong sa akin. Sila'y nagbuka sa akin ng kanilang bibig, na gaya ng sumasakmal at umuungal na leon. Ako'y nabuhos na parang tubig, at lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsad. Ang aking puso ay parang pagkit, natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. At dinala mo ako sa alabok ng kamatayan, sapagkat niligid ako ng mga aso. Kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Ngunit huwag kang lumayo, O Panginoon, o ikaw na aking saklolo. Magmadali kang tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Iligtas mo ako sa bibig ng leon. Oo, mula sa mga sungay ng torong gubat ay sinagot mo ako. Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumalhati sa Kanya. At magsitayong may takot sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Israel. Sapagkat hindi niya hinamak o pinagtaniman man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati, ni ikinubliman niya ang kanyang mukha sa Kanya, kundi nang siya'y dumaing sa Kanya ay Kanyang dininig. Sa iyo nang gagaling ang pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan. Aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa Kanya. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ng Panginoon na humahanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Lahat ng mga wakas ng lupa ay makakaalala at magsisipanumbalik sa Panginoon at lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo. Sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno sa mga bansa. Lahat ng mataba sa lupa ay magsisikain at magsisisamba. Silang lahat na nagsisibaba sa alabok ay magsisiyukod sa harap niya sa makatuwid bagay ang hindi makapag-ingat ng buhay na kanyang kaluluwa. Isang binhi ay maglilingkod sa kanya, sasaysayin ng Panginoon sa susunod na salin ng lahi. Sila'y magsisiparoon at maghahayag ng kanyang katuwiran. Sa bayan na ipinanganak ay ibabalita yaong kanyang ginawa. Kaya itong Psalms 22, sa ganitong paraan natin makikita yung picture, paano ni-receive ni Jesus Christ yung suffering, yung wrath of God na ibibigay niya dapat sa iyo. Kaya nga yung Father's action dito, yung Father's justice in His action, makikita natin yung execution niyan sa katauhan ni Jesus Christ nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Napakapalad nga natin, hindi na tayo nakaranas niyan. Kaya nga sa lumang tipan pa lamang, 700 BC, panahon ni Isaiah, nasulat ang Isaiah 53. Ipinapakita na agad na ganito ang mangyayari sa ating tagapagligtas. At Galatians 4:4, when in the fullness of time, si Jesus Christ ay dumating para bayadan ng ating mga kasalanan. Kaya nga yung justice dito na tinutukoy ay in harmony with these other attributes kung saan ibinigay niya kay Jesus Christ yung mga bagay na yon. Alang-alang sa atin. Kaya nga tingnan natin dito, since pinarusahan ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, ngayon naman, sa ganito naman paraan ipapakita ng Diyos yung justice niya para naman sa kanyang anak. Kung kanina, para naman sa atin, ngayon naman, in number 2, Father's justice for His Son. Psalms 22, nabasa na po natin yan. Psalms 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Sa Lamentation 3, verse 34, nayapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Malakay 4:3. At inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa. Sa kaarawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo.
He will bring all his enemy under Christ's feet. The Father's justice for his Son, He will bring all his enemy under Christ's feet. So sa ganung paraan naman, ibibigay ng Diyos yung justice niya para sa naparusahang anak. Lahat ng kanyang kaaway ay ibibigay ng Diyos sa paanan ng ating Hesukristo. Bakit? For His blasphemed name. Ang pangalan ng Diyos ay binababoy na. Ginagawa sa Amerika, Jesus, Christ, ginagawa ng mura. Ang pangalan ng Banal Spirit, Holy, Hindi ko alam, ako mahilig dati manood ng mga Hollywood movies. Ginagawa ng mura ang pangalan ng 3 personang ito. Pati pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ginagawa ng mura iyan. Kaya nga, His blasphemed name, baboy na baboy ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Kaya nga, yung justice ng Diyos na bumababoy sa kanyang image, yung bumababoy sa kanyang anak, isang araw, makakaranas ng justice ng Diyos dahil itong si Jesucristo na binabaliwala ng mga tao, makakaranas ng katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Ano to pa? For the blame He always receive. Kasali ho tayo dito eh. Yung mga sisi, ano ka Diyos? Meron kang Diyos? Lagi nating nasisisi ang Diyos every time na may hindi magandang nangyayari sa atin. Pero kung tayo naman ay tumahimik lamang, umupo sa isang sulok at magbulay, consequences yun ng ating kasalanan. Pero ang tendency nga natin, dahil nga tayo ay made likas na magrebelde sa ating Panginoong Diyos, yung blame ay lagi nating ibinibigay sa Kanya. Kaya nga lahat ng mga taong gumagawa ng ganon, especially unbeliever, makakaranas ng punishment, makakaranas ng justice ng ating Ama for the disobedience of His creation to His Son. Nung panahon ni Jesus Christ, 30 to 33 AD, face-to-face, hayagan na, nagpapakita na sa Jesus ng power of the Holy Spirit, working of the Holy Spirit, and yet, nire-reject pa rin nila yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pa rin nila tinatanggap na mayroong Diyos. Deny pa rin nila, ito'y paggawa ng banal na espiritu. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng ketong, nagpapagaling ng mga may sakit, lumalakad sa tubig, hindi pa rin sila niniwala. They still reject the love of Christ. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa Mark, unpardonable sin ay yung blasphemy against the Holy Spirit. Bakit? Hayagan na, magkakaharap na sila, nire-reject pa rin nila that Jesus Christ, na itong si Jesucristo ay gumagawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga itong mga kasalanan na ginawa sa harapan ng ating Panginoong Hesus, hindi talaga mapapatawad yan. Kaya nga napakapalad natin, noon yun nangyari. Sa ngayon, ay tayo, nagbablaspheme din tayo sa pangalan ng Diyos eh. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Napaka-masuwayin natin bilang tao, bilang kanyang mga nilikha. Kaya nga, paano na lang pagka tayo siningil ng Diyos? Siguro kung tayo hindi ligtas, tayo ay nakaabang o nakapending sa execution ng justice ng ating Panginoong Diyos sang araw. Kaya napakapalad, ipagpasalamat ninyo na tayo ay naligtas. For the burden He bears for our sake. Tinitiis tayo ng Diyos. Paano pagka ang Diyos ay naningil na sa atin? Ako naman ang imik sa iyo. Nasa na ang hustisya? Sa iyong mga salitang binubuka, sa mga pagsisisi mo sa akin, sa hindi mo pagsunod sa akin, at sa mga pagtitiis ko sa iyo. Paano pag akong umimik niyan sa iyo? Diga po, kaya nga, lahat ng mga bagay na ito po, for the rejected love of Christ and for the glory we don't give. Mas gusto ng tao na yung glory to me, glory should be mine. No, the pleasure is all mine. Hindi natin ibinabalik sa Diyos, kaya nga itong mga bagay na ito, isang araw, ibibigay ng Diyos yung rightful justice para ibigay sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, the Father's justice for His Son, ang sabi ng mga talata, ibibigay at ilalagay sa ilalim ng paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Magiging tungtungan ng kanyang paa. At number 3, the Father's justice for every believer. Kung kanina, Father's justice para sa atin,
ng mga pinili niya. Father's justice doon sa anak na nagdusa alang-alang sa iyo, para sa mga kaaway din. Ngayon naman, Father's justice para sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga, pag may sinasabi dito sa unahan, pag may nagpapayo sa inyo, tuloy lang, ang Diyos ay hindi liko para hindi mapansin ang iyong ginagawa. Every believer ay haharap sa hukuman ng Diyos at iyong mga ginagawa, whether it be good or evil, sasalang sa apoy at i-execute ng Diyos yung kanyang justice, yung kanyang katuwiran, aawardan kanya sa iyong ginawa. Kaya nga, huwag kayong malulumbay, huwag kayong malulungkot pagka wala man nakakapansin sa akin. Mas maganda nga yun. Kesa doon sa mga show-off, sa mga pasikat, ay palakpakan lang natin sila. Pero huwag kayong magtatanim ng inggit, huwag kayong magsasamahin yung loob. Pero maganda na gawin ninyo ang inyong part bilang mga anak na matutong magmahal, matutong matuwa sa katagumpayan ng iba, sa improvement ng iba, at magpatuloy ka pa rin gumawa kahit walang nakakapansin sa iyo. Bakit? Ang Diyos natin ay omnipresent. Kung walang nakakaunawa sa iyo, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kasama mo siya. Kaya kung wala man lang nakaka-recognize sa iyo, kitang-kita ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi mauuwi sa wala ang iyong ginagawa. Ito rin nakakatakot. Kasama mo rin ang Diyos kapag ikaw ay may ginagawang kalokohan. Ito pa, Romans 9:14, tingnan po natin. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Ephesians 6:8-9. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free, and ye masters do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of person with him. Binanggit diyan yung the same he shall receive of the Lord. Kung ano man ang iyong ginawa, tatanggap ka sa ating Panginoong Diyos. Psalms 9-7, but the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment, and he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment for the people in uprightness. Kaya nga, hindi natin mahuto ang Diyos. Kung ginawa mo yan, nang may maling motibo, sabi sa 1 Corinthians 3, sasalang tayo sa apoy, judgment seat of Christ. Kung ginawa mo yan para magpa-impress, sunog yan kapatid. Hindi yan ang tinutukoy ng Biblia ang good works. Ang good works dito, you have clear intention, you have right motives, at meron kang willingness sa iyong puso. Kaya nga, God's justice for every believer, every good work natin, isang araw ay isasalang ng Diyos para gantihan ka naman niya. Huwag niyong i-confuse ulit ito. Iba ang judgment ng Diyos sa believer at iba ang judgment ng Diyos sa unbeliever. Laging ganon. Pag unbeliever, ito ay syempre, ito ay punishment. Pag anak ka na ya, syempre, rewarding yan. Sa judgment seat of Christ, isa-isa tayo nga harap, isasalang, nagluto ka, may tamang motibo? Nagbigay ka ng may tamang motibo? Malay mo, ginto yan sa araw. Hindi natin alam. Who knows? Pero ang Diyos na nakakalam yan. At ang apoy ay magdedetermine, pag lumagpas yan at nasunog na parang kahoy, sunog. Pero maganda, dumaan yan sa apoy at nag-shine as gold. Ginto ka kapatid. Kaya nga dito, His justice for you, kung saan mo ginamit ang iyong buhay, lahat ng pagsusumikap natin sa pananampalataya ay bibigyan ng Diyos ng justice para yung iyong pagsusumikap sa ating Panginoong Diyos ay hindi mauwi sa wala. Lagi kasi tayo na-discourage. Kulang lang talaga tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kulang lang tayo sa pag-recall sa mga promises ng Diyos. Na sabi, huwag kang mapagod sa iyong ginagawa, magpatuloy ka lamang, but continue thou. Magpatuloy ka. Wala man pumansin sa iyo, tuloy lang. Tuloy lang kapatid. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya, dahil alam mo naman na ang dulo na yan isang araw, magandang balita ang nag-aabang. Huwag na tayo magtiis sa pangit kung may maganda namang bagay na kinakaharap. Tingnan niyo po, magtitis tayo sa magandang bagay, nasala naman na hindi kinatutuan ng Diyos. Kesa doon sa magtitis ako ngayon, pero yung nag-aabang sa akin na dulo, ay magandang bagay. Doon na tayo sa suffer now, enjoy later. Kesa doon sa enjoy now, suffer later. Dahil sa langit, may iyakan pa ding magaganap. Ini-imagine ko na ganito ang tagpo. Sayang yung bagay na yon. Ipapaalala ng Diyos
Di ko alam kung every single detail, siguro naman, every single detail ng iyong buhay, ipapakita yan sa ng Diyos at doon ka manghihinayang at doon ka mapapaiyak. Sayang, dapat nakinig na ako. Sayang, dapat ginawa ko na to. Sayang, dapat nilabanan ko na to eh. Salamat sa Panginoon, may mga ganung bagay. Matthew 16:27, "For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works." Kaya hindi natin pwedeng alisin na may awarding talagang nag-aabang sa mga nagsusumikap sa Diyos. Kaya sa mga nagpapatuloy din huwag kayo ma-discourage kung yung iba ay pinagpapalang material di ko alam kung ngayon ay faithful, di go lang, palakpakan lang natin. Pero kung ikaw naman ay alam mo sa iyong sarili na ito'y tama, alam mo sa iyong sarili na ito'y in line with God, ba't ka titigil? Kasi may nakabang dito, dadating si Jesus kasama ang kanyang mga anghel at daladala niya ang mga award ng kanyang mga mananampalataya according to his works. Kaya nga sa langit ay may paghahandog pa din na di ko alam kung last offering din, yung crown ay ibibigay natin sa ating Panginoong Diyos. So sana, mangarap tayo at mag-desire tayo na tayo ay makakapag-offer ng crown doon sa ating tagapagligtas. Kasi every work ay aawardan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians 3:17, "According to the grace of God is given unto me, as wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the clay shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are temple of God, that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, in him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are." Sa punto na lamang, the Father's justice for every believer, every good works, sasalang sa apoy, at makikita natin kung ito ba ay gold, silver, hay, stubble, o kaya wood. Wag sanang kahoy, wag sanang stubble, kundi sana i-aim natin yung pinakamaganda. I-aim natin yung gold. Kaya salamat po sa Panginoon na meron tayong Ama na nag-display ng kanyang isang katangian at in-execute niya ito in accordance and in harmony with his other attributes na hindi natin makikitaan ang banal na Diyos ng anumang gatiting na kapulaanan. Kaya salamat po sa ganung bagay. Justice are the habitation of His throne. Bibigyan kanya ng katuwiran ayon sa iyong mga gawa. Bibigyan kanya ng katuwiran, itatrato kanya ng matuwid ayon sa iyong pagtrato din sa kanya. Salamat po sa Panginoon sa bagay nan. Kaya sana po, alam ko medyo malalim, pero at least kahit kunti may naunawaan kayo. Yung Father's justice ay ipinakita in action nung inimpute niya ang ating kasalanan kay Jesus Christ. Tapos, yung justice na ibinigay para sa kanyang anak dahil sa kanyang mga kaaway, at yung justice na nararapat para sa atin since tayo ay nagwo-work bilang kanyang mananampalataya sa kanyang ubasan. Kaya po, tuloy lang po mga kapatid, ang Diyos ay matuwid at siya hindi liko para tayo ipahiya sa ating mga ginagawa. Kung i-discourage man kayo, huwag niyo yung pakinggan. Kantsawan nyo na lang, boo. Ba't ako may kinig sa'yo? Hindi, pero lang. Huwag kayo ma-discourage. Bagaman nakaka-discourage yan, pero encourage nyo lang inyong sarili. Kayo't kayo lang din naman hindi nyo naman kami palaging kasama . Ang kasama nyo lagi ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya nga encourage nyo na magbasa palagi ng Biblia. Manguha kayo ng mga promises ng Diyos patungkol sa pagsusumikap dito sa lupa na isang araw ito ay gagantimpalaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi liko ang Diyos. At sabi ng Malakay, God, I change not. Hindi nagbabago ang Diyos. Nung sinabi niya ito, asahan mo isang araw, tutuparin niya yan.
Kaya habang di pa nadating ang Panginoong Jesus, binibigyan pa tayo ng chance, ng opportunity. Bakit hindi natin i-grab yon bilang final? Sayang to, baka last ko na to, magsisikap na ako. Kaya wag niyong sasayangin ang buhay niyo. Mahalaga yan sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na mag-improve ka pa habang may buhay pa. Salamat po sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyo pong biyaya sa amin. Sorry po sa aming mga kasalanan at kakulangan. Kumikilala po kami, Panginoon.